literature. And literature lives because we are in it. Good morning everyone and good morning Sir Brian. So mga katulad ko na binabati ng baby cakes na good morning sa araw-araw, sana okay lang tayong lahat. We are the reporters today, the group 5, to give and deliver new lessons to you. My name is Nino Noel P. Perez, along with Miss Dana Shane Fernandez, Miss Monique Capili, Miss Diana Danghel, and Miss Litaris Asilo. So this is the Philippine literature on contemporary period. Next slide please. So ayan, dito mag-start yung ating lesson. The rebirth of freedom in 1946 and 1970. The Americans returned in 1945, Filipino rejoiced, and the guerrillas who fled into the mountain joined the liberating American Army. So, katulad nung lesson ng Group 4, di ba, sabi ni Miss Hermione Hildo na nilipat ng July 12 yung Independence Day before, but it was originally July 4 in 1946. So, dito, magbabalik tanaw tayo na after ng ating independence, dito na nagsimula yung mga pagbuo ng contemporary literature ng iba't ibang Pilipino. Kasi nga, sabi din ni Sir kanina, freely na tayo gumalaw or sila noon, freely na sila nakakagalaw at nakakapag-write ng kahit anong gusto nila. So, yun na yung rebirth din ng contemporary literature sa Philippines. Next slide please. The state of literature during this period. The early post-liberation period was marked as the kind of struggle of mind and post-spirit, posed by the sudden emancipation of the enemy and the wild desire to see the print. So, noong time na yon, nahihirapan nga sila. Kaya, katulad ng sinabi ko kanina, nahihirapan pa sila kasi under pa rin tayo ng colonialism noon. So, tinawag nga yon or marked by the struggle of mind and the spirit. Next slide, please. So, ito yung mga literary piece na meron noon na nagsimula noong after 1946. So, kung mapapansin nyo sa mga date, wala siyang 1946. Nag-start na siya ng 1947 up to, I think, 1970s. So, ito yung mga examples na meron tayo. For example, the Heart of the Islands in 1947, a collection of poems by Manuel Viray. So, ayan. Next slide, please. Kasi ito pa yung 7 and 8 examples. The themes of the most poems dealt with the usual love of nature and social and political problems. So, ayun, after din nung Independence Day ng Philippines, mas tinatakal ng contemporary literature yung mga social problems, pwede rin yung political, at pumapasok sa political yung corruption. Dun sa paggawa ng contemporary literature, wala dong fiction na story about ganito political na corrupt, walang fiction na pangalan, lahat doon nakalagay is reality. Kung tinulig sa nung, for example lang, dun sa dictatorship time ni former President Ferdinand Marcos Sr. So, yun, may contemporary literature about dun. Because that is totoong nangyari, totoong events, totoong example ng political problems noon. Next slide please. Ayan. The new Filipino literature during this period. As the Philippines literature in Tagalog was revived during this period, most of the themes or writings dealt with Japanese brutalities of the poverty of life under Japanese government and brave guerrilla exploits. So dito naman, as I recall, so magre-recall ulit tayo ng history. Noong time ng Japanese kasi, bawal na bawal ang English terms or English na gagamitan ng ibang Pilipino kasi nga kahit nauna yung mga Americans before the Japanese. Kasi nga galit na galit yung Japanese sa mga Americans. So bawal na ang mga English books or kahit anong English words. Kasi
nung under tayo ng Japanese government or colonialism, ah, pino-pursue nila or pino-push nila yung mga Pilipino na magsalita ng term na Nihongo or the Japanese language. So, pagkatapos nga nung pagbalik ng Amerika sa Pilipinas noon at napatanggal na nila ang mga Hapon sa Pilipinas, bumalik na yung Tagalog literature. So, ayan, katulad nito, Philippine literature in Tagalog was revived. Next slide, please. So, good morning po. Audible po ba? Yes. Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. Today, I will discuss an important part of Philippine literary history, which is the period of activism in 1970 to 1972. And the period, so during this time, literature was more than just stories and poems. It became a powerful tool for protest and change. Writers, especially the youth, used their words to express their dissatisfaction with the government. Let's take a closer look for this period. A period of activism in 1970. Many young people became activists to ask for a change in the government. Simula noong dekada 60, maraming kabataan ang naging aktivista. They were frustrated with the government and demanded reforms. Hindi lang sila nagpakita ng kanilang damdamin sa mga rally at demonstrasyon, kundi pati sa kanilang mga sulatin. Ang kanilang panitikan ay naging matapang at makabayan, puno ng puot laban sa korupsyon, kahirapan at kawalan ng hustisya. Makikita natin dito kung paano naging sandata ang panitikan hindi lang para maghayag ng damdamin kundi para himukin ang pagbabago sa lipunan. Next slide please. So next is the literary revolution. During this period, the youth's rebelliousness was reflected in their writings. Hindi lang sa lansangan nagkaroon ng protesta, nasa panitikan din ito. Maraming campus newspapers ang nagsimulang maglabas ng matapang na artikulo na nagkokondena na sa gobyerno. Even former aristocratic writers, yung dating nagsusulat lang ng mga klasikadong akda, naging socially aware. Maraming aktivista ang hindi lang humahawak ng panulat kundi pati placards at spray paint kung saan isinulat nila ang sikat na salitang makibaka na ang ibig sabihin ay to dare o lumaban. Dito nagsimula ang isang literary revolution kung saan ang panitikan ay naging isang anyo ng paglaban sa sistemang inaakala nilang hindi makatarungan. Next slide please. So ang ikaapat ay writing during the period of activism. Habang lumalala ang sitwasyon sa bansa, mas lumakas ang panawagan ng mga manunulat para sa pagbabago. Their works expose the struggles of the poor, corruption, and the abuse of power. Pero kasabay nito, sumikat din ang mga bomba films, mga pelikulang may masiselang eksena naging kontrobersyal. Marami ang nagsasabing ginagamit ito para ilihis ang atensyon ng publiko sa tunay na issue ng bansa. Dahil dito, nagkaroon ng dalawang muka ang panitikan noong unang panahon ng aktivismo. Ang una ay ang mga akdang naglalantad ng katotohanan at sumusuporta sa revolusyon at ang mga panitikang sinasabing sumisira sa kulturang Pilipino. Next slide please. Sa Palangka Awardees for Literature in English, sa kabila ng gulo sa bansa, nanatiling buhay ang pagsusulat sa larangan ng literatura. Isa sa mga patunay nito ay ang Carlos Palangka Memorial Awards for Literature na nagsimula pa noong 1950. Itong prestihiyosong parangal ay nagbibigay ng cash prizes para sa outstanding short stories, poetry at one-act plays. Ang layunin nito ay hikayatin ang mga Pilipinong manunulat na ipagpatuloy ang kanilang sining sa kabila ng magulong sitwasyon sa bansa. Next slide.
The period of the New Society in 1972 to 1980. Noong Setyembre 21, 1972, idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos ang batas militar na siyang nagsimula ng panahon ng bagong lipunan o New Society. Sa panahong ito, nagbago ang takbo ng panitikan is instead of focusing on revolutionary themes, ang karamihan sa mga isinulat ay tungkol sa Green Revolution o agrikultura at pagkain, family planning at kalusugan, at ang ikatlo ay ang droga at polusyon. Mahigpit na ipinagbawal ang malalaswang babasahin at pelikula at ipinasara ang mga campus newspapers at student organizations para mapigilan ang pagkalat ng protesta laban sa gobyerno. Bagamat nagkaroon ng kontrol sa panitikan, nagpatuloy pa rin ang Palanca Awards, patunay na kahit sa ilalim ng bagong sistema, hindi tuluyang nawala ang pagpapahalaga sa panitikang Pilipino. Sa kabuuan, ang panahon ng aktivismo in 1972, 1970 to 1972 ay isang makulay ngunit mapanganib na yugto sa kasaysayan ng panitikan. Ipinakita nito na ang panitikan ay hindi lang sining, ito rin ay sandata laban sa pang-aapi. Ngunit sa pagpasok ng panahon ng bagong lipunan, unti-unting pinatahimik ang panulat ng mga aktivista at nagkaroon ng bagong direksyon ng panitikan mula sa protesta tungo sa pagpapakita ng kaunlaran ng bansa. Ngayon, nandito po si Ms. Asilo sa kanyang report. Filipino poetry during the period of the New Society. Themes of most poems dealt with patience, regard for native culture, customs, and the beauties of nature and surroundings. So matapos maipatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos yung batas militar noong 1972, sa panahon noon malaki yung naambag nito sa panitikan, lalo na ang tula sa pagpapahayag ng mga layunin ng pamahalaan. Maraming makata ang nagsulat ng mga tula na may temang disiplina, kaunlaran at pagkakaisa bilang pagsuporta o bilang anyo ng propaganda ng gobyerno. The play under the New Society. The government led in reviving old plays and dramas like the Tagalog Sarsuela, Cenaculo, and the Embayoka of the Muslims, which were presented in the rebuilt Metropolitan Theater, the Folk Arts Theater, and the Cultural Center of the Philippines. Isa sa mga pangunahing layunin ng panahong to ang pagpapabuting ng disiplina at nasyonalismo. Dahil dito malaki ang naging papel ng sining kabilang ang dula sa pagpapalaganap ng mga adhikain ng gobyerno. Radio and television. Radio continued to be patronized during this period. The play series like Si Matar, Dahlia, Ito and Palad Ko, and Mr. Lonely were the forms of recreation of those without television. Malaki ang naging papel ng radyo at telebisyon sa pagpapalaganap ng adhikain ng pamahalaan. Ginamit ito upang maipakita ang disiplina at nasyonalismo. Filipino films. A yearly pista ng mga pelikulang Pilipino was held during this time. During the festival, which lasted usually for a month, only Filipino films were shown in all theaters in Metro Manila. So ito yung example ng mga Filipino films. Maynila sa mga kuko ng liwanag, written by Edgardo Reyes and filmed under the direction of Lino Broca. Bembol Rocco was the lead role. Comics, magazines, and other publications. During this period of the New Society, newspaper donned new forms. News and economic progress
discipline, culture, tourism, and the like were favored more than the sensationalized reporting of killings, rape, and robberies. Good afternoon po everyone. So next naman po natin is ang overview of the literature during the New Society. So bilingual education which was initiated by the Board of National Education as early as 1958 and continued up to the period of martial rule. In September 21, 1972, resulted in deterioration of English in different levels of education. The focus of education and culture was on problems of national identity, on reorientation, renewed vigor, and a firm resolves to carry out plans and programs. So, sa pagpapatupad ng bilingual education o yung isang sistema ng edukasyon kung saan ginagamit yung dalawang wika sa paaralan, which is yung English and yung Filipino na sinimulan ng lupo ng pambansang edukasyon noong 1958. Dito is pinagpatuloy noong panahon ng Batas Militar noong September 21, 1972. So, layunin nito pagsamahin ng English at Filipino bilang mga medium ng pagtuturo sa paaralan. So sa halip nga na mapalakas yung kasanayan sa English, nagresulta ito ng pagbaba ng antas ng paggamit sa wika sa iba't ibang antas ng edukasyon. So sa panahong ito, ang focus ng edukasyon at kultura ay nakatuon sa pagpapatibay ng pambansang pagkakakilanlan. So pinapahalaga ng pagpapalaganap ng nasyonalismo at muling pagpapalakas ng diwa ng mamamayan, pagtitiyak ng suporta sa mga programa ng pamahalaan. And yung mga patakarang pang-edukasyon ay inilaan upang suportahan yung layunin ng administrasyon na pagtibayin ang kulturang Pilipino at palakasin ang pagkakaisa ng bansa. Next slide please. Next is period of the Third Republic, 1981 to 1985. So after 10 years of military rule and some changes in the life of the Filipino which started under the New Society, martial rule was at last lifted on January 2, 1981. Matapos nga yung 10 taon ng batas militar, ang mga pagbabago naganap sa buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng bagong lipunan ay tuluyan ng tinapos ang batas militar noong January 2, 1981. So sa pagbabagong ito, muling nagkaroon ng panibagong yugto sa pamamahala ng bansa na kinilala bilang Ikatlong Republika. Next slide please. Next is Filipino poetry. Poems during this period of the Third Republic were romantic and revolutionary. Writers wrote openly of their criticism against the government. The supplications of the people were couched in fiery, colorful, violent, profane, and insulting languages. So sa panahong ito, naging mapusok at makabayan yung mga tula. No? Maraming makata yung mga gumamit ng panitikan para ipahayag yung kanilang saloobin laban sa pamahalaan. So dahil sa pag-alis ng batas militar, nagkaroon sila ng mas maraming pagkakataon para malayang ipahayag yung kanilang hinain at opinyon. So para mas maunawaan nating lahat, kunwari ako, isipin ko na ako yung estudyante na matagal nang pinapatahimik at hindi pinapayagang magsalita ng reklamo ko tungkol sa paaralan. Pero nung binigyan ako ng kalayaan, hindi ako nag-atubiling ipahayag ang aking galit or hinaing gamit ang malakas at matalas na salita. So, ganun din ang nangyari sa mga tula noong Ikatlong Republika. No? Ginamit ng mga makata ang kanilang panulat upang magsalita ng direkta at walang takot laban sa katiwalian, kahirapan at pang-aapi. Madalas nilang gamitin ang masasakit, mararahas, matatalim na salita para iparating ang kanilang mensahe sa gobyerno at sa bayan. Next slide please. Next po is Filipino songs. So many Filipino songs dealt with themes that were really true to life, like those of grief, poverty, aspirations for freedom, love of God,
of country, and of fellow men. So sa panahong yan, maraming awiting Pilipino ang tumatalakay sa mga tunay na karanasan at damdamin ng mga tao. Yung mga temang yon ng kanta ay umiikot sa kalungkutan, sa kahirapan, pagnanais ng kalayaan, pagmamahal sa Diyos, sa bayan at sa kapwa. Dahil nga nagkaroon ng mas maraming kalayaan ng mga Pilipino pagkatapos ng batas militar, ang kanilang mga music or musika ay naging isang paraan upang ipahayag ang kanilang tunay na saloobin at pangarap sa buhay. So for example, yung kantang Bayan Ko na isinulat ni Jose Corazon de Jesus at nilapatan ng musika ni Constancio de Guzman. Muling naging popular yung kantang yon sa panahong yon. Ang kantang nagpapahayag ng pagnanais ng kalayaan mula sa pang-aapi at pagmamahal sa bayan. So isa pang halimbawa ay yung awitin ni na Freddie Aguilar tulad ng Anak na nagpapakita ng realidad ng buhay at relasyon sa pamilya. Isa na din yung Magdalena na tumatalakay sa kahirapan at pagsubok sa buhay ng isang babae sa kabuuan. Yung mga awiting yan sa panahong ito ay hindi lamang aliwan kundi sumasailalim sa tunay na buhay ng mga Pilipino o ng kanilang mga hinanakit, pangarap at pagmamahal sa Diyos, sa kapwa at sa bayan. Next slide please. Next is the Philippine films during the period. So, the yearly festival of Filipino films continued to be held during this period. The people loves for sex films also unabated. So sa panahong ito, patuloy na ginaganap ng tao ng Festival of Films, of Filipino Films na nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na pelikula na mapalabas at tangkilikin ng maraming Pilipino. Ito yung naging isang paraan nila para maipakita yung kakayahan ng mga Pilipino o Pilipinong filmmakers sa pagsasalaysay ng kwento gamit yung pelikula. Pero hindi rin nawala yung popularidad ng mga pelikulang may temang sexual dahil marami pa ring manonood ang tumatangkilik sa ganitong uri ng panoorin. Ang mga pelikulang ito ay madalas na ginagamit bilang pampalipas oras at anyo ng aliw. Bagamat kadalasan ay nakakatanggap ng batikos mula sa mga konserbatibong sektor ng lipunan. So for example, dito is yung Metro Manila Film Festival or yung MMFF na hanggang ngayon ay sinasagawa every December. Nung panahon ng Ikatlong Republika, may ganito ring festival na nagbibigay daan sa pagpapalabas ng mga dekalidad na pelikulang Pilipino. Pero kasabay nito, sumikat din yung mga pelikulang may mas mapangahas na tema na naging bahagi ng kultura na panonood ng mga Pilipino sa panahong iyon. Thank you po. Rinig po ba? Periods of 1986 to 1999. Ang panahong pagkatapos ng People Power ay nagbigay ng bagong pag-asa sa ating mga Pilipino. Muling naibalik ang demokrasya at isinulong ang mga reforma sa pamahalaan, edukasyon at iba't ibang sektor ng lipunan. Ang panitikan sa panahong ito ay naging salamin ng pagbabagong ito kung saan itinampok ang mga kwento ng mga karaniwang mamamayan na naging bayani na ng ating pagkalaya. Isa sa pinakamahalagang yugto ng ating kasaysayan ay noong February 21 to 25, 1986, kung kailan milyong-milyong Pilipino ang nagtipon sa lansangan upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa diktadurya ng dating Pangulo. Sa loob ng 4 na araw, ginamit ng mga Pilipino ang mapayapang paraan ng protesta, ang pagpaparikada at pakikibaka sa kalsada upang iparating ang kanilang kahilingan para sa pagbabago o sa kalayaan. Dahil sa pagkakaisang ito, napatalsik ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at naibalik ang isang demokratikong gobyerno sa ilalim ni President Corazon Aquino. Next slide please. On newspaper and other publications, sa panahong ito, mahalagang papel ang ginampanan ng media
sa pagbibigay ng impormasyon at paghubog ng opinyon ng mga Pilipino. Maraming pahayagan ng dating kilala bilang crony newspaper o taga-suporta ng rehimeng Marcos ang biglang naging oposisyon matapos ang revolusyon. Isa sa mga halimbawang pahayagan ay ang Bulletin Today na kalaunan ay naging tinig ng mga kalaban. Ipinakita nito kung paano muli nagkaroon ng kalayaan sa pamamahayag na nagbibigay daan sa mga pamamahayag at manunulat sa malayang ipahayag ang kanilang opinyon, katotohanan at bantayan ang kilos ng pamahalaan. Next slide please. Ang mga aklat tungkol sa Rebolusyong Pilipino noong 1986, ang Rebolusyong People Power noong 1986 ay isang makasaysayang pangyayari na nagpabago sa takbo sa ating bansang Pilipinas. Maraming aklat ang isinulat upang i-deserve ang diwa ng revolusyon at ipakita ang epekto nito sa ating mga Pilipino. Ang mga aklat na ito ay hindi lamang na document ng mga pangyayari kundi nagbigay rin ng pagkilala sa milyong-milyong Pilipinong lumahok sa mapayapang paglaban sa pamamagitan ng panitikan na ipasa sa susunod na generation ang mensahe ng kalayaan, pagkakaisa at demokrasya. Ang kontemporaryong panahon ng panitikang Pilipino mula 1986 to 1999 ay isang panahon ng muling pagkabuhay ng diwa ng kalayaan at katarungan. Ang panitikan ay ginamit bilang isang makapangyarihang instrument upang ipaalala sa mga Pilipino ang halaga ng pagkakaisa at mapayapang paglaban sa pamamagitan ng mga books, pahayagan, at iba pang anyo ng panitikan. Na ipasa sa susunod na generation ang alaala ng revolusyon. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong nagbibigay ng inspiration sa mga mamayan upang ipaglaban ng isang malaya at makatarungang lipunan. Ayun lamang po. Maraming salamat.